Sa mansyon ng pamilya Gang, tinitingnan ni Ling Yu si Gang Cheng upang alamin kung tapos na ang kanyang onboarding sa Imperial Guild. Kinumpirma niyang maayos na ang lahat, ngunit agad siyang nagreklamo na nagdulot ng kaguluhan si Chen sa registration hall nang tanggihan nito ang prestihiyosong Imperial Guild. Sa halip, buong tapang na inihayag ng baguhan ang pagtatag ng kanyang sariling organisasyon, ang Black Raven Guild, na nag-iwan maging kay Ling Yu na nagulat. Nang uyam si Gang Cheng kay Chen na tinawag siyang baliw dahil sa pagsubok na i-recruit ang kanyang kapatid na si Gang Ting sa harap ng lahat. Habang tinatawanan ang alok, pilit niyang iginigiit na hindi kailanman sasali si Gang Ting sa isang bagong tatag na guild. Subalit habang ibinabasura ito ni Gang Cheng bilang isang kabaliwan, hindi maalis ni Ling Yu ang pakiramdam na ang bawat galaw ni Chen ay may mas malalim na layunin. Ang kanyang mga pag-iisip ay nagbalik sa isang pagpupulong ilang araw ang nakalipas, nang matatag na tinanggihan ni Carl ang teorya na si Chen at ang glutton ay iisang tao lamang. Ang kanyang katiyakan ay nag-iwan kay Ling Yu na naguguluhan, na nagtulak sa kanya na magtanong kung bakit siya napakakumpansido. Ipinaliwanag ni Carl na ang glutton ay palaging nagtatarget ng mga makapangyarihang awakener upang nakawin ang kanilang lakas. Kung si Chen na talaga ang nilalang na iyon, hindi niya kailanman babalewalain ang perpektong pagkakataon sa graduation exam. Kung saan si Gang Ting at ang napakaraming mataas na antas na awakener ay nagkatipon-tipon. Agad na hinamon ni Ling Yu ang katwirang iyon. Ipinaliwanag niya na si Chen ay masyadong maingat upang kumilos sa ilalim ng ganoong matinding pagbabantay, dahil alam niyang ang anumang insidente sa panahon ng pagsusulit ay agad na maglalagay ng lahat ng hinala sa kanya. Bagaman nauunawaan ni Carl ang kanyang mga alalahanin, tumanggi siyang baguhin ang kanyang conclusion, na iginigiit na ang mamamatay tao na kanilang hinahanap ay hindi ang baguhang kampyon. Sa halip, pinayuhan niya itong husgahan ng mga tao batay sa kanilang pagkatao sa halip na sa pamamagitan ng patuloy na paghihinala, na nagbabala na ang kawalan ng tiwala ay magpapadilim lamang sa kanyang paghuhusga. Balik sa kanyang opisina, hinanap ni Ling Yu sa opisyal na database ang Black Raven Guild. Ang pagtuklas na ito ay narehistro pa noong Mayo ay nagpapatunay na pinlano na ni Chen ang lahat isang buong buwan ng maaga, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na walang alinman sa mga ginagawa nito ang spontaneous o biglaan lamang. Ang pagtatanto na ito ay mas lalo lamang nagpalalim sa kanyang mga hinala. Ang isang taong kalkulado tulad ni Chen ay hindi kailanman magpapakasipag na makipagsapalaran sa paggawa ng pagpaslang sa panahon ng isang pampublikong pagsusulit na mahigpit na binabantayan. Ang paglikha ng isang independenteng guild ay nag-aalok ng perpektong pagtatakip, na nagpapahintulot sa kanya na mag-organisa ng mga pribadong dungeon raid, akitin ng mga walang kamalay-malay na awakener sa mga liblib na lokasyon, at paslangin sila ng hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya. Pagkatapos ay isang nakababagabag na conclusion ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mga pamamaraan ni Chen ay perpektong tumutugma sa profile ng isang kilalang mandaragit na kilala bilang Portia. Sa gitna ng mga awakener, ang Portia ay isang walang awang mangangaso na isinunod ang pangalan sa gagamba na kumakain sa sarili nitong uri. Ang mga mamamatay tao na ito ay madaling nakikihalo sa mga raid party, at matiyagang kinokontrol ang kanilang mga biktima hanggang sa dumating ang perpektong sandali. Kapag ang kanilang huli ay nahulog na sa bitag, ang maskara ay mawawala, at sila ay umaatake ng walang pag-aalinlangan. Malamig, walang awa, at ganap na walang pakikiramay, nangangaso sila ng mga kapwa awakener para lamang sa kanilang kasiyahan. Sa puntong ito, kumbinsido si Ling Yu na si Chen ay mas naaangkop sa paglalarawang iyon kaysa kanino man. Samantala, balik sa loob ng dungeon, ang labanan ay mabilis na lumabas sa kontrol habang ang walang katapusang mga alon ng Vault Rats ay dumadagsa sa larangan ng digmaan. Si Gideon ay namamaluktot sa panik, desperadong sinusubukang ipagpag ang mga nilalang palayo, habang si Soleil ay nahihirapang pigilan ang walang humpay na kuryenteng pag-atake. Nasa harapan si Chuck upang protektahan ang natatakot na si Holly, ngunit sa gitna ng kaguluhan, kalmadong nagpasya si Chen na ang laban ay masyadong matagal na. Sa pamamagitan ng isang tahimik na senyales, inutusan niya si Leo na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nagliyab ng lilang enerhiya ang mga mata ni Leo sa galit. Ang mga kulay rosas na singsing ng enerhiya ay agad na nakabalibot sa mga lumilipad na daga, na nag-a-activate sa Strangling Star Ring. Nagpakawala si Leo ng isang nakatutulirong Eightingale,
at ang mga nakabitag na halimaw ay sabay-sabay na sumabog ng sunod-sunod, na nagpapailaw sa kuweba sa magagandang flashes at nag-iwan sa buong party na ganap na walang mairereklamo sa gulat. Nang bumalik ang katahimikan, sina Soleil, Chuck, at Holly ay natulala sa kawalan ng paniniwala sa inaakalang mahinang E-rank tamer. Si Gideon ay nakatitig lamang sa matinding sindik habang ang nakakopyang figure ay walang kahirap-hirap na nagpabagsak sa isang buong hukbo. Ang gintong liwanag ay mabilis na pumulibot sa maliit na Leo habang ang sistema ay nagtatala ng isa pang mabilis na level up. Inayos ni Chen ang kanyang salamin at kalmadong pinuri si Leo sa isang mahusay na trabaho. Hindi nagtagal pagkatapos yun, ang party ay nagpatuloy sa pag-usad sa dungeon sa isang pambihirang bilis hanggang sa makarating sila sa pinakamalalim na bahagi nito, kung saan dalawang madilim na lagusan ang nagsasanga sa magkasalungat na direksyon. Inamin ni Soleil na ang kanilang maayos na pag-usad ay ganap na salamat sa pambihirang crowd control ni Leo, na kinikilalang mahihirapan silang maigi kung wala ito. Masayang sumang-ayon sina Chuck at Holly, na nagbuhos ng papuri at affectionate na mga haplos sa humuhuning maliit na leon. Sa kawalan ng kakayahang tanggapin na siya ay nasa sapawan, pait na bamulong si Gideon na mas mahusay pa sana ang kanyang naipakita sa isang stellar-type dungeon. Habang binabaliwala ang kanyang inggit, inilipat ni Soleil ang kanyang atensyon sa interseksyon at nagtanong kung aling daan ang dapat nilang tahakin. Si Nolan ay may kumpiyansang itinuro ang makitid na lagusan sa kanan, na ipinapaliwanag na ang mga mababang antas na overlord ay madalas na nagtatago sa mga makikipot na espasyo upang iligaw ang mga hunter. Kumuha ng karanasan, tinitiyak niya sa grupo na ang boss ay naghihintay doon. Nagtitiwala sa kanyang paghuhusga, pinangunahan ni Soleil ang lahat papasok sa lagusan. Nagbabala siya sa kanila na bagaman ang boss ay kabilang sa isang D-rank dungeon, ang mga atake nito ay kayang makipagsabayan sa mga katangian ng isang C-rank na halimaw. Sa sandaling lumitaw ito, inutusan niya ang lahat na pakawalan ang lahat ng mayroon sila bago pa man ito makabawi. Habang sumusulong sila, tahimik na inactivate ni Chen ang kanyang sistema, na nagpapakita sa lahat ng mga rank at tier classification sa loob ng dungeon. Mula sa nakaraang labanan, nabuo niya ang conclusion na si Leo ay nagpakita ng kahangahangang instinct sa pakikipaglaban at mahusay na teamwork. Sa ganitong bilis, ang paglinis sa dungeon ay dapat mag-promote sa maliit na leon patungong D-rank tulad ng pinlano. Gayunpaman, isang detalye ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Habang ang kanyang tingin ay tumututok kay Nolan, ang sistema ay walang ipinapakita kundi isang kumikislap na question mark sa halip na isang rank. Bagaman nag-aangking isang karaniwang E-rank assassin, si Nolan ay malinaw na nagtatago ng mas malaking lakas. Dahil hindi mabasa ng Demon Heart ang status ng sinumang nasa B-rank o pataas, mabilis na napagtanto ni Chen ang katotohanan. Tulad niya, si Nolan ay nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan mula pa sa simula.